Hello mga kapag-ibig! Kumusta po kayong lahat? So, ngayon po ay meron na naman po tayong i-feature na vlog and yan po muli ay isang foreclosed property sa Pag-ibig website. And today po, this is our 7th vlog. Sobrang excited po ako na ipakita sa inyo ang bahay namin. Tayo po ay nagva-vlog lang po at tayo po ay nakafocus nga po sa Pag-ibig foreclosed properties and naghahanap din po ako, kagaya nyo, naghahanap din po ako ng mga mura na pwede nating matsambahan na mabili or pag nagustuhan po namin, nagbibid din po kami. So, basta parati natin tatandaan na si Pag-ibig po ay walang agent na nag-aalok ng kanilang mga binebentang properties and nagtatampok lang po tayo sa mga foreclosed properties nila and ang channel po namin ay munting gabay lang po sa inyo. So, kung gusto nyo po mag-bid, direct po yan sa kanilang website dahil ngayon po ang pagbibid na ay hindi na po manual or pupuntahan mo sa mismong Pag-ibig branch doon, usually sa Pasay, Parañaque, So, ngayon po, hindi na po kayo mahihirapan dahil kung nagustuhan nyo po itong unit na ito, direct po sa website nila doon sa Pag-ibig, pwede na po kayong makipag-bidding sa kanila through online platforms. So, dumarami na din po ang ating mga subscriber nga pala. So, sa mga nakalipas na araw na ito. And ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong suporta and God bless you all po. So, kami po ay pagbubutihin po namin ang layunin ng ating pong programa and maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Ed Foreclosed Property Journey po. And okay, magbalik po tayo sa ating pong vlog for today. Ito po palang property na pupuntahan po natin ay magsasara ang acceptance ng bid offer ngayon po. Ngayon po, September 15, 2025, 11:59 PM. So, kung napanood nyo po ito ngayon and nagustuhan nyo, pwede pa po kayong humabol dun sa bidding dahil hanggang 11:59 PM naman po sila and through online platform lang naman din po. So, ayan po sa mga previous vlogs po natin ay naipakita po namin ng mabuti ang detalye sa pagpunta po sa Metro Manila Hills. So, naipakita din po natin yung pinakaunang vlog po namin. So, kung gaano po kataas yung lugar, kaya kung sa baha, medyo safe po siya. So, sobrang elevated po itong Metro Manila Hills and meron pong madadaanan po pala na area na medyo malakas ang pagbaha kapag super lakas ng ulan. So, ito po ay sa may bandang Wilcon po, sa warehouse nila. And yung kalsada po doon, malapit doon, medyo sa Paragasa kasi yung pagdaloy ng tubig. So, pababa siya. So, doon lamang po siya bumabaha, pero madali lang din naman po siyang humupa and super bilis po talaga niyang humupa lang din. So, dahil din po dito, sa Metro Manila Hills, madadaanan po natin yung bandang Payatas, Quezon City. So, parang meron din po doon na nagbabaha na area, ngunit mabilis din naman pong humupa. Pero kung tatanungin nyo po kung sakali, paano kung hindi talaga huminto ang bagyo, ay kung may madaraanan pa. Yes po. Meron po mga alternative na dadaanan na pwedeng daanan sa panahon ng sakuna, pero may mga kalayuan. So, ang alam ko po ay may isang tagos ng San Jose del Monte, yung isa sa Star Mall ang labas. So, kung yung isa naman ay sa may papuntang Antipolo, and ang daan ay sa may San Rafael, sa Montalban, tapos sa madadaanan po natin yung Wawa doon. So, iyon po yung mga alternative routes kung sakali, na malakas talaga yung pag-ulan, tapos hindi maiwasan na may pagdaloy ng pagragasan ng tubig doon sa area. Pero ayun nga po, sinasabi ko nga po and familiar kami talaga sa lugar, so mabilis rin naman pong humupa iyon. Ayun po kanina po ay nanggaling po tayo sa may Commonwealth Avenue at pumasok po tayo sa may Litex Market at dumiretso naman po tayo sa Payatas Road and sa bayan ng Montalban ay sa may Mayon Avenue. So at doon po tatahakin lang natin ito kakaliwa na tayo sa may bandang Metro Manila Hills. Ang biyahe dito ay tumatagal ng about 30 to 40 minutes papunta or pabalik ng Quezon City. So, may mga times talaga na sobrang rush hour siya and matraffic, pero usually nasa 30 to 40 minutes po palabas na yon. So, paglabas mo mismong highway na ng Quezon City. So, para sa akin, mas malapit din po talaga itong Metro Manila Hills compare sa mga location like for example, Cavite, Laguna. So, yun, sobrang malalayo na. And dito, mas marami din namang mas magagandang property kumbaga na de-develop. Ayan.
So, yung sa totoo lang talaga, yung masasabi ko po dito, ay yung bayan ng Montalban or Rodriguez Rizal ay may kalapitan sa Metro Manila na hindi grabe ang traffic. So, yung kung sa Payatas ang daan, kumpara po sa San Mateo na may madalas ay ma-traffic at ganun din sa Antipolo, pero may mga pagkakataon din na nagkakaroon ng pagsikip ng trapiko sa may bandang Litix. Okay? So, ayan po, no? Ngayon po ay makikita nyo na nandito na po tayo sa Metro Manila Hills at talagang nabibilib po kami dahil maganda po yung tanawin dito. Kung sa Antipolo po ay ito ay sobrang mamahal na nito, pero dito po sa pupuntahan natin ay nasa 1.8 million lang po ang starting bid offer. Pero na-research din po namin na yung townhouse dito ay naglalaro sa 3.6 million to 3.8 million pesos po ang halaga. Kaya malaking mura na din itong offer ni Pag-ibig sa atin, no? Tapos kapag ikaw ang mananalo, halos kalahati or 35% pa ang ibabawas sa babayaran nyo. So kung nasa 1.8 siya, no? Leles mo yung 35%, makakakonsumo ka or makakapabawas ka ng nasa around 663,000 pesos. Pero again, hindi po kasi yun pinaka 1.8 million lang. Dahil nga po, diba, ibibid natin siya. So, ibig sabihin, mag-start po yung start bidding natin. Let's say, for example, binid ko siya ng 2 million. So, yung 2 million doon, kung ako yung mananalo sa 2 million, doon po magle-less ng 35% si Pag-ibig. So, at least, no, mas malaki. Sobrang malaki na po talagang bawas yung 35% compare sa discount na, kumbaga, wala lang siyang discount. So, ayan po, no, and kaya samantalahin po natin yung mga ganitong offer kasi yun nga po sa Pag-ibig, marami silang nilalabas na unit na halos makikita mo sa website nila kapag ka nag-browse ka, no? Makikita mo lahat na naka 35% off, 45% off. So, depende sa kanila talaga. And, ayan po, kung may opportunity po kayo na gusto nyo po na ibid ito, and kung talaga, no, nasuswertehin ka dito sa pagbid na to, kung kayo yung mananalo sa area, sobrang sulit kasi unoccupied po yung property. Ayan, so makikita nyo naman po na maganda po yung property and maaliwalas din po yung kinatatayuan ng lugar. Ayan, so ayan po makikita po ninyo na makinis at maayos pa itong bahay, halos hindi ito talagang tinirhan. Kaya nga, no, paulit-ulit ko na sinasabi kanina na talagang quality po ito kung sa akin po. Kasi sa mga previous vlog din namin, nababanggit namin kung ayaw namin yung lugar pagdating namin sa area, hindi ko rin siya, kumbaga gugustuhin na i-bid. Kasi ayoko rin magsayang ng oras. Pero ito po, nung napuntahan namin, maganda po talaga yung area. And bali, nasa pinakadulo po kasi ito. Ito yung mga units na nandun sa pinakadulo. Pero no, yung katabi na kinakatayuan ito, ang narinig namin dyan or sinasabi ng mga nakatira na dito ay gagawin pa din daw or tatayuan pa rin ng bahay or yung low-rise na condominium sa taas. 'Di ba? So maganda na yung area, tapos kung tatayuan man nila ng condo, so I think naman, no, yung hindi naman siya kumbaga magiging squatter yung magiging area niya. So, ayan po. So, super sulit na po ito, no? Kaya po sa mga naghahanap dyan ng Pag-ibig foreclose, no? Na gusto nyong tayaan or try nyo lang po, no? Na makapag-browse ngayong araw. Tapos, i-starting bid offer nyo po kung saan po yung gusto nyong amount. Kami usually, nag-a-add po kami ng 5% after 10% doon sa starting bid offer nila. Then, doon nga po mag-start yung 35% na off ni Pag-ibig. Ayan. Ayan, so pero tip lang po, no, kapag mag-submit kayo ng bid offer, ay lagyan nyo po sana ng butal. Kasi minsan yung butal po na iyon ay ang pwedeng maging susi or dahilan sa inyong pagkapanalo. Kasi po, kung eksaktong amount lang po ang itataya nyo po, ay maaaring magkaroon kayo ng mga kapareha. Kaya kung may butal po iyon, ay maaari na magbigay sa inyo ng kalamangan at magiging mas mataas na bid kesa sa mga iba pang magtataya ng mga bid offer. Basta itaya nyo lang po ang sa palagay nyo na kaya nyong bayaran, nakakayanin ng inyong sweldo, dahil po si Pag-ibig ay mahigpit po sa kanilang gagawin ng mga investigations para malaman nila na talagang pasok ang kita mo at kakayahan mo na magbayad ng monthly payment due. So, ayan po.
sinilip po pala natin yung katabi na unit na wala pa nakatira para makita natin actual na itsura nito sa loob at para ma-check din natin ang likod. Yan din po ang ipinapayo sa atin nung isa sa mga kapitbahay na nandun, kasi yun daw po ang ginagawa ng mga bumibisita dito. Take note po pala, marami na daw po ang sumilip sa bahay. So, nung tinignan po namin to, mga pang-apat na po kami, and siguraduhin nyo po na tama ang inyong itataya dito. Pero syempre, swerte-swerte lang po ito. At syempre, huwag kakalimutan na magdasal pa rin kung talagang gusto nyo ang unit. So, hingi po tayo ng gabay sa may kapal.
So, ayan